Hi Aquarius, July 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo ngayong bagong buwan. Anong inyong aasahan? Anong parating sa inyo? Kamusta kayo? Aquarius, monthly horoscope po tayo. Any guidance po para sa mga taong ito? Aquarius energy. Guidance July 2026. Anong kanilang aasahan? Anong parating sa kanilang buhay? Mensaheng gabay po. Aquarius, Ace of Cups. New beginnings, new opportunity, new connections, new love interest. Napakasipag ni The Chariot, sign of Cancer. Regardless sa zodiac sign, Cancer energy, right now nasa Cancer season tayo. Sa Major Arcana, let's say in the 7th house, maaaring konektado rin ito sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, marriage, or for some of you, family, home. Naka-retrograde si Mercury ngayon. Mercury is in Cancer, that highlighted your 6th house. During Cancer season, kayo po ay as an Aquarius, sumasali si Moonchild. Kayo po ay nagbibigay diin Cancer season ng inyong mga 6th house. So, ang lawak ng 6th house, sige, add muna tayo. 8 of Wands, add muna tayo. Sa inyong mga daily work, service. Alam mo, naisip ko si Miss City. Andyan kaya si Miss City. Aquarius din po kasi siya. Live na live po tayo anyway. Wedding card. Family home. Kahit sa simpleng pagpaplano, mas nakukuha ko yung energy dito rin ni Mars. Planet of energy, action. Ito po ay nasa inyong mga 5th house of romance, your love life. Your love life is on fire. Nag-iinit. Nagiging malalim. I see celebration, happiness, fulfillment na deserve nyo. Ito lang tayo kasi sa 6th house, marahil kailangan ko nang mabanggit. Alam ko minsan po ako'y merong nababanggit din na ilang mensahe, information in regards astrology, pero hindi mo na po ito kailangan laliman pa, pakaintindihin. Pero mababanggit lang po ni Moonchild kung minsan Dahil, kasi nga, na-relate ko rin sa ilang bumabagsak sa inyong tarot ngayon. 6th house connected sa inyong mga service, your daily work routine, trabaho, at sa inyong mga kalusugan. Diyan po talaga yon. Hindi isang medical advisor si Moonchild, Aquarius. Simpleng card reader lang tayo. Tayo po ay general reading sa mga nababanggit ko. Just only take what resonate pa rin. Yes, napakalawak po sa isang baraha ang pwedeng iwan nito. Pero I see productivity, pagiging busy pa rin this month of July. Tapos, merong ilang ganapan pagdating sa inyong mga family, home, love life. So, marahil kaya umangat si Ace of Cups. Ito pwede kasing umangat ng kusa sa inyo mismo, Aquarius, na may balanse. Okay, ang mga sitwasyon na, yes, busy ako dito sa sektor ng trabaho, Moonchild. Dami kong ganap. Ang daming inihahain sa akin na minsan natatagalan. Or may ilang delays na kailangan kong higit na bigyan ng focus and attention. Tapos may ilang ganapan din pagdating sa inyong mga buhay. Relasyon. Ayan, may ilang pangangailangan na kakailanganin din kayo. Unang bumagsak sa Ace of Cups, more on self-care talaga to, guys. Self-love. Maybe ito yung pinaka-advice. Ayan, bigyan nyo rin ng opportunity. Magandang opportunity rin na this time, ako naman. Yes, pagdating ito sa inyong mga health, guys, physically, mentally, emotionally, sa inyong self-care routines, sa inyong fitness, health goals, or pagdating sa inyong overall well-being, sa inyong lifestyle, idamay nyo na si Moonchild dyan. Sabay-sabay tayong mag-Zumba. Zumba! Ito, ganun yung enerhiya. Magpaganda, magpaspa, magpahinga.
Kasi ang dami kong kaganapan na nakikita sa inyong baraha dyan pa lang, Aquarius, na sana una't huli pipiliin ng sarili, pahinga lang din kapag may time. Very active po ang mga ganapan. Nakikita ko naman na andyan yung determination din and motivation na maharap ang lahat. Pero paano mo gagampanan yan? Yung mga kahilingan or ilang demands sa paligid, trabaho, relasyon, kung kayo mismo ay pagod na. So take it easy, kalma. At kung kinakailangan magplano po para sigurado, ay gawin yun. Okay, add tayo. May ilang delays more on kasi Mercury is in Cancer again, it's in your 6th house. Maaaring higit mong maramdaman yan sa iyong buhay. Trabaho, your daily work, serbisyo, na napaka-normal if ever may ilang glitches dyan, tension, lalo kung meron kayong hinahabol na quota, proyekto, yan po ay may dahilan malalagpasan, ma-overcome. Sabay lang, stay flexible, adaptable sa situation. Isang paalala lang yung pagiging multitasker. Okay? Kasi as I've mentioned, yung enerhiya ay nasa inyo rin. Pagdating, lalo pa kung ano yung passion, yung love nyo sa ginagawa nyo or sa relasyon na to. So, nag-iinit. Impulsive yung energy. Maaaring maging reckless kayo, dire-diretso. So, pahinga pag may time. Very important po yun. Sa work din, Mercury is currently in retrograde. Huwag kayo magpapadalos-dalos. Mercury is all about communication, technology. So, mag-save up kayo ng ilang files nyo, back up everything, double check everything, guys. Kasi baka may tendency na may mabura kayo out of the blue or may makalimutan kayo. Ganyan po yung ilang possibilities when Mercury is in retrograde. So, as an Aquarius, kakalmahan bumunot na lang ako. Huwag mag-overthink, no pressure. Take everything one day, one step at a time. Ganun lang naman. Maaaring may ilang misunderstanding kung sa work ba to or misinterpretations, kaya naman pinapalalahanan kayo ng baraha, lalo ko ang daming ganapan, daming tumatakbo sa isip nyo, na baka meron po kayong makaligtaan. Again, magplano. Kung kailangan yung, halimbawa kahit ngayong araw lang na ito, isulat nyo yung mga plans nyo para sakali ay wala kayong ma-miss na chance or opportunity. Okay? Be clear sa bawat intentions or instructions na pwedeng mapaangat ng inyong mga boss or ng kliyente. Yung ganun po, Kalma, hinga, be present, isa-isa lang. Balik tayo sa romance, love life, celebration, nag-iinit on fire po ang inyong buhay, pag-ibig, nag-iinit ang mga sitwasyon na papunta na nga sa kasalan. Ito for some of you. Ganun yung energy na hindi na mapipigilan or ayaw na magpapigil. I see na may romantic connection talaga na pwedeng umangat. No matter what your relationship status, single man or in a relationship, it could be unexpected pa nga for some. Maaring sa isang event ito, party, kahit over the net, si Mars right now nasa inyong 5th house. And Mars is in Gemini. Gemini is about communication, technology, the internet, new connection, new romance. Ganon. Kung kayo nasa isang relasyon na at may balak na, andito na ang planong pagpapakasal, ganon din po yung maiwan ko sa ilang una kong nabanggit stay balanced, healthy, and wealthy, na walang pagkalabis or kulang, get more information, do some research. Kasi si Mercury po is in retrograde. So, tapos ito po ay nasa sign ng Cancer. So, may pagka-dramatic, emotional, sensitive, maaaring may ilang delays, lalo pa kung kayo ay long-distance relationship or mapa-work man yan o relasyon. Aquarius, ang daming ganap kahit si Moonchild na overwhelmed. So, isa-isa lang. Priority nyo muna kasi paano kayo magkakaroon ng kaliwanagan kung kayo mismo ay very
nag-overwhelm yung confused. Hindi natin makikita yung kabuuan ng larawan kapag tayo, stress tayo or pagod tayo, di ba? So, recharge your batteries. It's okay to pause, pahinga pag may time. Ang daming pwedeng ihain ng universe ngayon na baka hindi nyo makita agad na meron palang ganito, ganyan. Hindi ko nakita, hindi ko nabasa sa kontrata. If ever may marriage po ba, marriage is a contract, guys. Mercury retrograde, Mercury kapag naka-retrograde, maiwan ko ha kung nagpaplano pa lang naman, hindi pa naman nagaganap, nasa isipan, ideya pa lang. Kung nanaisin nyo lang naman, astrologically, ano man ang tinatakbo ng relationship, love-wise, single, nasa isang relasyon, or kung meron kayong kinikilala, not the best time para bumuo kayo ng major, big action. Yes, whole month of July, si Mercury po is in retrograde. Until August to, kasi meron tayong tinatawag na pre and post shadow phase. Mga second week of August. Kung makakapag-intay, kalmahan muna ang mga sarili. Ito lang naman lalo pa may umangat po kasi dito na ilang delays na napaka-normal naman. Ang mga bagay naman ay may dadaan sa mabuting usapan. Lagi kong na-mention. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam mo yun, hindi natin mapiplease, wala tayong kontrol sa lahat ng bagay. Hindi natin hawak ang alin. Kaya pa ba Moonshad? Nagwo-worry kasi si Moonshad, malalobat tayo, pero hindi natin hawak ang lahat ng emosyon, sitwasyon, relasyon. Nothing is yet set in stone, guys. Pero kayo, meron kayong control kung paano nyo pangahawakan ito. Kakalmahan lang ha. Kasi yung energy nagiging impulsive minsan. Ito ay nasa inyong buhay, relasyon, pag-ibig. Nag-iinit kasi. Inspired, determined. Na ito na, wala nang paligoy-ligoy pa, diretso na sa simbahan to Moonshot. Na okay lang naman, lalo kung naka-prepared na lahat. So, syempre, hindi naman natin yung mga bagay, pero may ilang tendencies ng delay, so stay flexible, adaptable lang po sa situation. Or kung meron kayong kinikilala, someone new, nasa dating stage, 5th house of romance, love life, si Mars ay nandyan sa inyong mga sign. On fire, nandyan yung kilig, pero huwag kayo magmamadali ha. Get to know each other first, enjoy yung company ng bawat isa. 5th house, connected din po yan sa inyong mga House of SEX, guys. On fire, nag-iinit. Baka naman, out of the blue, unexpected, meron kayong mabuo dyan. Handa ba kayo doon? It could be unexpected. Alin yan, Moonshag? Umangat kasi dito. So, kung may kasalan or may ganap pagdating sa relasyon, pag-ibig, nag-iinit, physically, mentally, emotionally, yung intimacy, yung affection, house of SEX yan. Baka merong mabuo po. 5th house is connected sa pregnancy. Hindi isang medical advisor si Moonchild, pero on fire mga situation. So kung hindi pa kayo handa dito, be extra careful. Kasi sa true, ang pagbibibi ay isang responsibility. So ganun lang naman. Medyo napagod nga si Moonshot. Pero hindi niya kailangan laliman yung ilang mensahe po. Mensaheng gabay lamang para sa inyo July 2026, Aquarius.